party list system ba sa Kongreso ay para lamang sa marginalized na sektor. Matapos mapatalsik si Marcos noong 1986, pinag-usapan ng Constitutional Convention na bigyan ng permanenteng boses ang marginalized groups sa Kongreso. Ang pangamba ni Father Joaquin Bernas, halos walang kalaban-laban sila pagkaharap ang mga tradisyonal na politiko. Ang kanyang panukala, bigyan ng reserbang 25 seats sa Kongreso ang tinatawag niyang disadvantaged sector. Pero sa huli, ito na lang ang napagkasunduan. Sa unang 3 termino ng Kongreso, kalahati ng party list seats ay ibibigay sa manggagawa, may hirap, mga indigenous people, kababaihan at kabataan. Pero matapos niyan, labo-labo na. Taong 2002, kinatigan pa ng Korte Suprema ang ideya ni Father Bernas. Sabi noon ng Korte, ang party list ay galing dapat sa marginalized sectors. Ang intention raw ng konstitusyon, bigyan ng totoong kapangyarihan ang taong bayan. Pero binaliktad dito ng Korte Suprema noong taong 2013. Sa panibagong botohan, ang party list daw ay bukas sa lahat ng uri ng grupo at partido, hindi lamang sa marginalized sector. Wala naman daw nakalagay sa konstitusyon o sa party list law na para lamang sa marginalized groups ang party list system. Sapat na merong plataforma o advokasya ang isang party list. Ito na ang naging pinakamadaling paraan para makakuha ng upuan sa Kongreso o magdagdag ng pwersa sa mababang kapulungan. Ang mga grupong may tunay na advokasya kailangan ng makipagbalyahan sa mga grupo ng mga negosyante, mga pamilya ng mga political dynasties at mga malalaking partido.